Ngayon nga po ang huling araw ng sinasabing mahal na araw o Holy Week. At siguro nga kung meron lamang kayong mapapansin sa tuwing ganitong panahon ay yung pamamanata o debosyon ng ilan nating mga kababayan dito at marahil kahit pa sa ibang mga bansa. Nadyan yung ginagawa nilang pagpepenitensya, nadyan din yung tinatawag nilang bisita iglesia, at marahil katulad pa nito. Of course, hindi tayo naniniwala sa mga bagay na ito, pero siguro kung meron lamang tayong pwedeng hangaan sa mga taong ito, eh ito yung nga yung kanilang marahil pamamanata o debosyon dito. Muli, hindi natin sinasang-ayunan ng ganitong gawain, pero yung debosyon mismo ay napakahalaga sa isang tao. Bagaman kung minsan mali ang nagiging pamamaraan ng marami dito, pero yung debosyon mismo sa kanyang sarili ay hindi mali. Sa katunayan, ito ay napakaganda. At siguro kung mayroong isang bagay na pwede nating paglapatan nito, ito ay ang pagsunod kay Jesus. Nabanggit ko noong isang linggo na marahil ang usapin sa pagsunod kay Jesus ay hindi yung pagpapasya dito, kundi kung paano ka magpapatuloy dito. At ito nga marahil ang hamon sa atin. Nakita natin na ang pagsunod kay Jesus ay mayroong pag-iwan, mayroong pagpili, mayroong pagtanggi, mayroong pagpapakumbaba. At kung iisipin natin, tila mahirap ang mga bagay nito, pero dito masusubok ang ating debosyon o commitment sa ating Panginoon. At sa huling pagkakataon sa maikling serye lamang na ito, na ating tinutunghayan for the last time, ay iniimbitahan ko po kayong buksan ang inyong nga pong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, sa huling kabanata 28, tutunghayan natin ang mula talatang 1 hanggang 10. Ebanghelyo ni Mateo 28, mula talatang 1 hanggang 10. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pagkatapos ng Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tingnan ang libingan. At biglang nagkaroon ng malakas na lindol sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon na naparoon at iginulong ang bato at umupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang busilak. At sa takot sa kanya, nanginig ang mga bantay at naging tulad sa mga patay. Ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, "Huwag kayong matakot sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya'y binuhay. Tulad ng sinabi niya, hali kayo, tingnan ninyo ang dakong hinigaan niya. Pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya'y binuhay mula sa mga patay. Siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Ito ang nasabi ko na sa inyo." Sila nga'y dali-daling umalis sa libingan na may takot at malaking kagalakan, at tumakbo sila upang magbalita sa kanyang mga alagad. At dooy sinalubong sila ni Jesus na nagsasabi, "Kapayapaan ay sumainyo." At paglapit nila sa kanya, ay niyakap ang kanyang mga paa at siya ay sinamba. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at doon ay makikita nila ako." Ito nga yung tagpo na muling bumangon ng ating Panginoong Jesus mula sa mga patay. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan na siya'y ipapako sa krus, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At ito yung katuparan nito. Pero tila hindi ito naunawaan ng mga babaeng ito sa ating teksto sa pangunguna ni Maria Magdalena. Gaya ng mapapansin nyo na binanggit dyan, na madaling araw pa lamang daw, nung unang araw ng Sanlinggo, ay pumunta na ang mga babaeng ito sa libingan ni Jesus. At ayon sa account ni Mark,
Yun ay upang buhusan ito ng pabango. Ngayon, marahil mapapaisip kayo kung sinasabi ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Hesus ay ipaapako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ang tanong, sino ang pupuntahan ng mga babaeng ito sa libingan para buhusan ng pabango? Ay wala. Ibig sabihin, hindi nila makikita ang katawan ng ating Panginoong Hesus doon. Pero tila hindi iyan naunawaan ng mga babaeng ito. Diyan tila makikita natin ang kaliitan ng pananampalataya ng mga babaeng ito. Dahil maaalala nyo na bago mamatay o ipako sa krus ang ating Panginoong Hesus, 3 beses niyang binanggit ang bagay na to. Pero tila hindi naunawaan ito ng mga babaeng ito, pero marahil ang kapansin-pansin sa ating tekstong ito ay yung hangarin ng mga babaeng ito na sumamba o maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Kaya muli at sa huling pagkakataon, ito yung aking mensahe, sa kaharian ni Kristo, ang pagsunod o ang pagiging alagad ay may hangarin na sumamba. Sa kaharian ni Kristo, ang pagsunod o ang pagiging alagad ay may hangarin na sumamba o maglingkod. Kung iisipin nga natin, tila napakaliit ng pananampalataya ng mga babaeng ito. Pero hindi iyan ang maalaala natin sa kanila. Pag sinabing itong mga babaeng ito, hindi nyo marahil maiisip na ang liit yata ng pananampalataya nila. Marahil hindi yan ang maalaala nyo sa kanila. Ang mas maalaala natin sa kanila ay ang kanilang napakalaking pagmamahal o debosyon sa Panginoon. At yun ang mas mahalaga. Hindi natin sinasabi dito na hindi mahalaga na magkaroon tayo ng malaking pananampalataya o pagkakilala sa ating Panginoon. Dapat lang sa habot marahil ng ating pagkaunawa, pag-aaral ng salita ng Diyos, dapat nating hangarin na makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Pero kung nga hanggang dyan yan, mali rin yan. Ang mahalaga o ang mas mahalaga, sa kabila marahil na hindi mo lubos nakilala ang iyong Panginoon, marahil sa usapin ng pananampalataya, hindi ganun kalaki ang iyong pananampalataya, ay nadoon naman ang iyong malaking pagmamahal o debosyon sa Kanya, sa ating Panginoon. Gaya ng nakita natin na dahil sa napakalaking pagmamahal o debosyon ng mga babaeng ito, ninais nila na sumamba o maglingkod sa kanilang Panginoon. Ngayon, nais kong tingnan natin ang 2 bagay na nagpapakita sa isang alagad o sa isang tagasunod na Jesus na may hangarin na sumamba o maglingkod sa Kanya. Una, may paghahanda. May paghahanda. At pangalawang bagay, hindi nahahadlangan. Hindi nahahadlangan. Yan marahil yung 2 bagay na masasabi natin kung ikaw ay isang alagad o tagasunod na Jesus na may hangarin na sumamba sa Kanya. Unang bagay na makikita natin at susubukan ko na ipakita sa inyo, itong unang bagay na ito, una may paghahanda at pangalawa hindi nahahadlangan. So, unang bagay, may paghahanda. Ang sabi sa ating teksto, samantalang madilim pa, ay pumunta na ang mga babaeng ito sa libingan ni Jesus. Doon pa lang, parang masasabi natin na meron na silang paghahanda at yun nga ay upang buhusan ito ng pabango. Pero kung hindi pa tayo marahil kumbinsido dyan, ay magandang makita natin yung tagpo bago ito. Ang sabi sa Lucas 23, talatang 55 hanggang 56, ang sabi dito, ang mga babae na sumama sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus, mula sa Galilea ay sumunod at tiningnan ang libingan kung papaano inilagay ang Kanyang bangkay. Sila'y umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos
At ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa kautusan, subalit ng unang araw ng Sanlinggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. So diyan mapapansin nyo yung ginawang paghahanda ng mga babaeng ito sa kanilang gagawing paglilingkod sa kanilang Panginoon. At mahalaga ito mga kapatid. Gustong ipakita dito na ang pagsamba sa Panginoon na hindi lamang basta isinasagawa, hindi lamang basta maisip, kundi pinag-iisipan. So bahagi ng pagsamba sa Panginoon ay ang paghahanda dito. Muli, napakaganda ng ipinamalas ng mga babaeng ito sa kanilang ginawang pagsamba o paglilingkod sa Panginoon. Bagaman nga tila hindi nila ito na isagawa. Pero makikita natin dito yung kanilang grabing paghahanda. At muli, napakahalaga nito mga kapatid, sapagkat pwedeng mangyari na ang uri ng ating pagsamba sa Panginoon ay walang anumang paghahanda. Hindi po pwede ang ganyang uri ng pagsamba sa Panginoon. Kung ganyan ang uri ng pagsamba sa Panginoon, ay para na rin nating sinabi na hindi tayo handang sumamba sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit marahil mapapansin nyo na bago pa man tayo sumamba tuwing araw ng linggo, ay nadoon na ang ating ginagawang paghahanda dito. Marahil Sabado pa lamang ay inihahanda mo na ang iyong sarili sa bagay na ito. Marahil dahil iniisip mo na sasamba ka sa araw ng bukas, sa araw ng linggo, marahil hindi ka na masyadong nagpapagod, marahil hindi ka na masyadong nagpupuyat. At napakahalaga noon mga kapatid. May hahalin tulad natin yan sa ginawang paghahanda ng mga babaeng ito sa mga pabango na kailangan nila na kanilang ibubuho sa katawan ni Jesus. Maalala nyo na sinabi sa ating binasa sa Lucas na matapos daw ang paglilibing kay Jesus ay umuwi daw ang mga babaeng ito at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos. Sa katunayan, ayon sa account ni Mark, bumili daw ang mga babaeng ito ng pabango. Nakita nila, inilibing na ang kanilang Panginoon. Umuwi sila at bumili ng pabango na ibubuhos nila sa katawan ng kanilang Panginoon. So mapapansin nyo yung halaga ng paghahanda sa pagsamba sa Panginoon. Kaya nga mali din kung wala tayong ginagawang paghahanda sa bagay na to. Ngayon marahil may itatanong nyo, sa paanong paraan natin makikita na yung isang tao ay may paghahanda sa kanyang pagsamba sa Panginoon? Yun ay sa kanyang kahandaan na makinig ng kanyang salita. Ganyan mo unawain yung isang tao, isang alagad na tunay na may paghahanda sa kanyang pagsamba sa Panginoon. Kung yung isang tao ay walang kahandaan na makinig ng kanyang salita, wala yang kahandaan na sumamba sa Panginoon. Wala marahil yang ginawang paghahanda sa kanyang pagsamba sa Panginoon. Hindi naman po pwedeng basta ka lang pumunta sa pagsamba na wala kang interes sa pakikinig ng salita ng Diyos. At napakapangit kung ganyan ang mangyayari sa atin. Marahil sinasabi natin na ang pinakasentro ng pagsamba ay ang pakikinig ng salita ng Diyos, ang pangangaral ng salita ng Diyos, tapos wala tayong hangarin dito, wala tayong interes dito, parang napakapangit naman yata nun. Naalala ko lamang yung parang ilustrasyon ng ating pastor na kumbaga sa isang concert ay may mga palamuti pero ang pinakasentro noon, marahil pinakakaabangan mo doon ay yung performance ng iyong pinakaabangang idolo.
At kung minsan ay ganyan na nangyayari sa atin, walang kahandaan. Maalala nyo ang nangyari kay Marta. Sa halip na maging handa siya sa pakikinig ng salita ng Diyos, ng pangangaral ng Panginoon na nag-imbita pa man din siya sa kanilang bahay, mas naging abala siya sa ibang bagay. Marahil, naghanda siya ng pagkain, pero hindi niya naihanda ang kanyang sarili sa pakikinig ng pangangaral ng Panginoon. Bagaman nga marahil hindi masama ang kanyang ginawa, yun namang kanyang inihahanda ay marahil pagkain din ng Panginoon at ng kanyang mga alagad. Pero di hamak na mas mahalaga at mas mabuti ang ginawa ni Maria. At kung minsan ganyan na nangyayari sa atin, kung minsan mas mahalaga pa sa atin ang ibang bagay kaysa pakikinig ng salita ng Diyos. At hindi marapat na mangyari ang ganyan sa atin. Ang dahilan kung bakit tayo dumadako sa lugar ng panambahan ay para ano? Para sumamba. Ngayon, paano kung wala tayong hangarin na makinig ng kanyang salita? Paano natin masasabi na tayo ay sumasamba sa kanya? At kung minsan ganyan ang nangyayari sa ilang pumupunta sa simbahan. Pumupunta sa simbahan pero walang tunay na pagsamba. Kung minsan ginagamit lamang nila ang simbahan para lamang masabing sumamba. Sana sa mga oras na to na sumasamba tayong lahat dito, sana ito yung iyong talagang hangarin ang sumamba, hindi lamang talaga pumunta sa bahay-sambahan. Makasama ng mga marahil kakilala mo. Sana hindi mo lang binibigyan hindi ka lamang nag-uubos ng oras sa panahon ng panambahan. Hindi ko ito sinasabi dahil hindi ito nangyayari sa akin o dahil mangangaral ako ng salita ng Diyos. Marahil pwede mong isipin Brad, kaya mo lang nasasabi yan kasi mangangaral ka ng salita ng Diyos. Hindi. Pero ito yung katotohanan. Kung minsan, mas masarap pa sa atin ang matulog kaysa makinig ng salita ng Diyos. Wala akong pinapatamaan dito, pero kung minsan ganito ang nangyayari sa atin. Hindi ko inaalis na kung minsan marahil makatulog tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yun marahil dahil sa hindi mo maiwasang pagod o puyat. Pero kung ganyan na nagiging ugali o asal natin sa pakikinig ng salita ng Diyos, mali na po yun. Hindi ko rin inaalis na kung minsan ay parang wala tayong interes sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yun marahil dahil kasalanan ng preacher. Pero kung iyan na ang nagiging gawi o pagtrato mo sa salita ng Diyos, mali na po yun. Sa katunayan, kadalasan, hindi naman talaga kasalanan ng preacher. Minsan, kasalanan niyo ng tagapakinig. Kaya ito'y magandang pagsusuri sa atin, mga kapatid. Gaano ba talaga tayo handang sumamba sa Panginoon? At kung sinasabi mo na handa kang sumamba sa Panginoon, dapat handa kang makinig na kanyang salita. Kung hindi ganoon, hindi ka handang sumamba, marahil wala kang ginawang anumang paghahanda sa pagsamba sa Panginoon. Marahil 2 beses ko na nabanggit at sa pagkakataong ito, nais ko muling banggitin sa pangatlong pagkakataon na dati ako ngayon na yaya ng aking isang kaibigang pastor na pumunta sa Malacanang at kami daw na mga pastor, actually interfaith fellowship siya, wala akong gaanong alam.
ay makikipag breakfast daw sa presidente noon ay si Arroyo, masasabi ko na mayroon kaming ginawang paghahandaan noon. Damit. Sabi sa akin, Brad, may tie ka ba? Sabi ko, wala hindi nga kasi ako marunong mag-tie eh. Pinahiram ako ng tie. Maaga kaming umalis, maaga pa na, doon na kami sa Malacanang. Isipin nyo, hindi naman kami sasamba sa presidente, pero nandun yung paghahanda. Mabigat nga, kahit anino ng presidente, hindi namin nakita. Hindi tayo sasamba, hindi tayo naghahanda para sa anumang bagay, kundi naghahanda tayo para sumamba sa Panginoon. Ang hamon sa atin ay bilang tagasunod na Jesus. Ipakita mo ang iyong kahandaan sa pagsamba sa Kanya. At iyon sa pamamagitan ng iyong kahandaan na makinig ng Kanyang salita. Kung iisipin natin, parang wala nang dahilan ng mga babaeng ito na sumamba o maglingkod sa kanilang Panginoon sapagkat patay na ang kanilang Panginoon. Pero hindi ganyan ang makikita natin sa kanila. Nakita natin kung paano sila naghanda sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Marahil matapos silang makita ang paglilibing sa kanilang Panginoon, sila'y nag-usap-usap kung paano nila mapaglilingkuran ng Panginoon, ano bang gagawin natin? So, ginawa nila, bumili sila ng pabango para ibuhos sa katawan ng kanilang Panginoon. Grabing pagsamba ang makikita natin sa mga babaeng ito. Ngayon, kung merong dahilan ng mga babaeng ito na sumamba o maglingkod sa kanilang Panginoon, lalo na tayo. Sapagkat si Jesus ay buhay, siya ay hindi nanatili sa mundo ng mga patay. At yan ang gusto kong maunawaan ng mga kasama namin ngayon. Sa aming mga bisita, sa aming mga mahal sa buhay, sa nasa bulwagang ito, maging sa inyo na nakakapakinig online. Gusto kong sabihin sa inyo na si Jesus ay buhay at nabubuhay. Hindi siya nanatili sa mundo ng mga patay. Ngayon, kung si Jesus ay buhay at hindi siya nanatili sa mundo ng mga patay, hinihingi sa iyo na sumamba ka sa Kanya. Hinihingi sa iyo na maglingkod ka sa Kanya. Yan ang dapat mong maintindihan sa iyong buhay. Gusto kong sabihin sa inyo na hindi kayo nabubuhay sa mundong ito dahil sa inyo. Dahil sa inyong mga sarili. Nagkakamali kayo kung ganyan kayo mag-isip. Nabubuhay ka para sumamba o maglingkod kay Jesus na muling nabuhay. At yan ang apil ako sa inyo. Pero yan din ang apil ako sa katulad ko na mananamba o naglilingkod na kay Jesus. Gusto kong sabihin sa inyo, sa bawat isa sa atin na dapat itong namamayani sa ating buhay. Ang sumamba o maglingkod kay Jesus. Kung susuriin mo ba ang iyong sarili, masasabi mo ba na talagang mananamba ka ni Jesus? Lalo na tuwing araw ng linggo. Isa sa mga natutunan ko sa isang Reformed Baptist Church ay yung kahalagahan ng maghapong pagsamba. Hindi ko yan natutunan sa aking dating iglesia o grupo na kinabibilangan noon. Pero marahil ang tanong ay, talaga bang tayo ay handa na sumamba sa maghapon na yon? Sa 2 beses na pagsamba sa maghapon na yon. At ang sentro ng pagsambang iyon ay ang pakikinig ng Kanyang salita. So, unang bagay na mahalagang naunawaan natin sa atin, mga sarili bilang mga alagad na may hangarin na sumamba sa Kanya, dapat may paghahanda. Pangalawang bagay, hindi nahahadlangan
o nalilimitahan? Nakita natin yung napakagandang hangarin ng mga babaeng ito. Yun ay ang maglingkod sa kanilang Panginoon. Pero marahil ang tanong ay paano nila ito gagawin? Paano nila ito isa sa katuparan? Maalala nyo na mayroong mga sundalong bantay sa libingan ni Jesus. At ang bato na nakatakip sa libingan ni Jesus ay may tatak o selyo kung saan na hindi po pwedeng alisin. Yun ay tatak mula sa Roman authority na nagbabawal sa pagbubukas niyon. Yun ay dahil sa kahilingan ng mga punong pari at mga parisayo kay Pilato na pabantayan yung libingan ni Jesus. Yun ay dahil sa takot na baka daw dakawin ng mga alagad ang katawan ni Jesus at sabihin na muling bumangon ang kanilang Panginoon mula sa mga patay. Chapter 27 verses 62 to 66. So paano nila mabubuhusan ng pabango ang katawan ni Jesus? At kung hindi naman ganoon ang senaryo, sabihin na natin walang bantay o walang tatakang bato, ang tanong naman ay paano nila maalis ang bato? Ang sabi sa chapter 27 verse 60, ito ay malaking bato. At ito nga yung pinag-uusapan nila, tila pinoproblema nila. Sabi sa account ni Mark 16 verse 3, nagtatalungan sila doon sa isa't isa kung sino magpapagulong ng bato para sa kanila. Subalit hindi ito naging pangunahin sa kanila. Sa kabila ng maraming hadlang, hindi ito naging pangunahin sa kanila. Ang naging pangunahin sa kanila yung kanilang masiding pagnanais na maglingkod kay Jesus. Yan ang nangibabaw sa kanilang puso. Hindi nila inisip kung paano ba nila mabubuhusan ng pabangong katawan ni Jesus. Basta ang inisip nila ay gigising sila ng maaga para buhusan ng pabangong katawan ni Jesus. So ang isa na may hangarin na sumamba sa Panginoon ay hindi nahahadlangan o nalilimitahan ng sirkumstansya, kundi pinagtatagumpayan iyon. Hindi natin sinasabi na hindi na talaga tayo nahahadlangan ng mga sirkumstansya o pangyayari sa ating buhay. Hindi po. Kung minsan nangyayari talaga yan at wala namang problema dyan. Pero ang sinasabi natin dito, kung minsan tayo lamang talagang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makasamba sa Panginoon. Kung minsan sa halip na pagtagumpayan natin ng mga sirkumstansyang yon, napipigilan tayo ng mga ito. Muli, hindi natin sinasabi na hindi na tayo mapipigilan ng mga sirkumstansyang ito, gaya ng sakit. Gaya marahil kinailangan ka sa trabaho, natapat ng linggo at kung ano-ano pa. Pero kung minsan tayo lamang talaga ang nagiging sanhi. Kung bakit hindi natin magawang sumamba sa Panginoon tuwing araw ng linggo. Muli, napakaganda ng ipinamalas ng mga babaeng ito sa kanilang ginawang paglilingkod sa Panginoon. Nakita natin na hindi nila inisip yung balakid na pwede nilang kaharapin sa kanilang paglilingkod na ito sa Panginoon. Kung iisipin nga natin, parang wala nang pagkakataon na makapaglingkod pa ang mga babaeng ito sa kanilang Panginoon, pero hindi yan ang nakita natin. Yan ang nakakahanga sa mga babaeng ito. At ito yung magandang pagsusuri sa atin. Kung minsan kasi ay mas nauna pa sa atin yung sirkumstansya. Kung minsan nauna pa sa atin yung sitwasyon, paano yung bato? Paano yung mga bantay sa libingan? Ganyan ang nangyayari sa atin. Hindi natin iniisip na gigising tayo ng maaga at buhusan ng pabango ang katawan ni Jesus. Hindi po ganyan ang makikita natin sa mga babaeng ito. At ang napakagandang makikita natin dito, ginantimpalaan ng Diyos ang kanilang masinding hangarin na makapaglingkod sa Panginoon. Sabi sa ating teksto, pagdating nila sa libingan ay naigulong na ang bato. Sabi doon, nagkaroon ng malakas na lindol at iginulong ng isang anghel ang bato na nakatakip sa libingan ni Jesus. At ang sabi pa doon, nang makita ng mga bantay ang anghel, sila'y nanginig sa takot.
at naging tulad sa mga patay. So diyan makikita natin na hindi talaga nahadlangan ang pagnanais ng mga babaeng ito na maglingkod o sumamba sa kanilang Panginoon. Ang Diyos sa kanyang kapangyarihan ay gumawa ng paraan para makapaglingkod ang mga babaeng ito sa kanilang mahal na Panginoon. Ginamit niya ang lindol at ang kanyang anghel para makasamba ang mga babaeng ito. Hindi ko po sinasabi dito na nabuhusan ng mga babaeng ito ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit higit pa sa pagbubuhos ng pabango, ang naranasan ng mga babaeng ito, yun ay dahil sila ang kauna-unahang nakatanggap ng balita na muling nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Yun ang ibinalita sa kanila ng anghel. Ang sabi diyan, wala siya rito sapagkat siya'y binuhay. Tulad ng sinabi niya, hali kayo, tingnan ninyo ang dakong hinigaan niya. Grabing pagpapala ang natanggap ng mga babaeng ito. Ang hangarin nila, magbuhos lamang ng pabango. Higit pa doon ang kanilang natanggap. Ganyan yung pagpapala na nararanasan ng mga taong handang maglingkod sa Panginoon. Ganyan yung pagpapala ng mga hindi nahahadlangan sa kanilang hangarin na sumamba sa Panginoon. Nakikita natin sa mga balita yung ginagawang paghaharas ng mga malalaking barko ng China sa mga maliliit na barko ng ating Philippine Coast Guard para sa kanilang resupply mission. Ang nakakatuwa na makikita natin dito, kahit harangan yata sila ng malalaking barko o kung ano pa man ng bansang China, hindi mapipigilan o hindi nahahadlangan ang ating itong ating Philippine Coast Guard sa kanilang mission na to. Yun ang kanilang commitment. Yun ang maririnig mo sa kanila. Nakakahanga ang mission natin na hindi kung ano pa man, hindi resupply mission o kung ano pa man. Ang mission natin ay para sumamba sa ating Panginoon. Tapos, mahadlangan ba tayo ng mga bagay na kung minsan ay hindi naman talaga hadlang? Ang hamon sa atin ay bilang tagasunod ni Jesus. Huwag mong hayaan na mahadlangan ka ng mga sirkumstansya ng iyong pagsamba sa Kanya. Sa halip, pagtagumpayan mo iyon. Kung iisipin din natin, bakit ang mga babaeng ito ang naunang maghangad na sumamba sa Panginoon? Bakit hindi yung 12 minus 1? Bakit hindi si Pedro na pinaka-prominente sa lahat ng mga alagad? Bakit hindi si Juan na minamahal ng ating Panginoon? Grabe yung makikita natin sa mga babaeng ito. Hindi sila nagpauna. Kaya hindi nakapagtataka na higit silang pinagpala ng Panginoon. Sila yung unang nakasaksi sa walang laman na libingan ni Jesus, the empty tomb of Jesus. At marahil magandang itanong din natin yan sa ating mga sarili. Bakit hindi tayo ang maunang maghangad na sumamba o maglingkod sa Panginoon? Ay, tanong na po ba natin yon sa ating mga sarili? Bakit hindi ako? Mga kapatid, marahil kumpara noon, walang masyadong mga kahadlangan sa ating pagsamba ngayon. Ang tanong ay, gaano tayo kahanda dito? Tayo ba'y mas nahahadlangan
Malimit kong mabanggit sa inyo ang mga Puritans at isa pa marahil sa, mga hahangaan natin sa kanila ay yung pagpapahalaga nila sa pagsamba sa Lord's Day. Yan ang dahilan kung bakit sa kabila marahil ng mga kahadlangan sa kanila noon, gaya ng pag-uusig sa simbahan noon ng England, ng Church of England, hindi sila napigilan ng mga ito. Isang napakagandang halimbawa ay si John Bunyan, na kahit sa mga kahuyan, sila ay nagtipon. Pinagbawal na magtipon, lalong higit na mangaral. Hindi nahadlangan ng mga taong ito. Masyado yatang malayo ang kanilang kalalagayan sa atin. Ang tanong ay, nahahadlangan ba tayo sa ating pagsamba sa Panginoon? Awitin natin ang hymnong pinamagatang sa English na Give of Your Best to the Master. Ang sabi sa kalawang talata nito, ialay sa Panginoon buong puso mo't buhay, paglingkuran mong lubusan, lahat-lahat ibigay. Diyos sa kanyang kabutihan, bugtong anak inalay, paglingkuran siyang lubusan, pasalamat ibigay. Bilang tugon, awitin natin ialay sa Panginoon. Magwakas po tayo sa panalangin. O dakilan namin Diyos, aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami muli sa pagkakataon na kami ay makapakinig ng iyong mga salita. Salamat sa paalala na kami ay dapat magkaroon ng hangarin na sumamba sa iyo. At nakita namin ng isang alagad na may hangarin na sumamba sa iyo ay tunay na may paghahanda dito. Gayun din nakita namin na hindi siya nahahadlangan sa kanyang hangarin na ito, Panginoon. At nawa nga, O Diyos, ito yung maging hangarin ng bawat isa sa amin. Tunay na inialay niyong iyong buhay para sa amin, para kami ay magkaroon ng katubusan. Hinihingi niyo sa amin na ialay ang aming buhay ng lubos, ng lahat-lahat. Panginoon, salamat sa aming maikling seryeng ito na tinunghayan patungkol sa pagsunod sa iyo. Nakita namin na maraming mga hamon dito, ngunit hinihiling namin ang iyong tulong at biyaya sa mga bagay na ito. Alam namin na sa aming mga sarili kami mahina. Tunay na kung minsan ay maraming mga nagiging balakid sa aming lubos na pagsunod sa iyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa bagay na ito. At aming tinataas sa iyo ang aming mga bisita, mga mahal sa buhay na wala pa sa iyo. Nawa, Panginoon, masumpungan niyo rin sila na tunay na sumusunod sa iyo. Mahabag ka sa kanila, O Diyos. Salamat muli, Panginoon, sa mga oras na ito na aming ginugol. Salamat sa paalala ng iyong mga salita. Pinupuri ka namin at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.